you should not take it too personal, no? Especially kung alam niyo yung katotohanan. Okay, social media to, and for sure aware kayo sa kung anong meron sa social media dahil matagal na kayo dito. Di ba? Si Beyonce nga, hindi nga nagsasalita eh. So as promised by Pal Santos Matubang, pumunta nga siya doon kanila Batalero. And alam naman natin, malapit lang bahay din doon ni Dr. Lab at pinasyalan niya pareho. And sa pagpasyal niya doon, nakita naman natin na hindi niya inabutan or wala daw doon ang Batalero family at pinuntahan. And kanila Dr. Lab siya pumunta. So sa pagpunta niya ngayon, binidyo niya, nakita natin. And because of that, there's a lot of speculation again. Hindi talaga nawawala. As we all know, no? Lalo't si Bal Santos ang nagsalita, alam naman natin na marami ang nag-aabang sa mga sinasabi niya kasi hindi natin malaman kung ano ba yung totoo, alin yung biro, alin yung sinasakyan niya lang. Di ba? Kasi hanggang ngayon, pinagsisigawan niya, EDSI pa rin. Di ba? Nandiara ang itinambal niya kay si Edo kay Rachel. Di ba? So, sometimes you really need to read Bal Santos Matubang. And yung magbigay ng iba't ibang opinion sa kanya, normal yan. No? So, that's why I'm also giving my opinion doon sa ginawa niya. Base doon sa aking nakita at kung ano yung aking pangunawa. I know I don't know too much about Bal Santos Matubang. But from what I heard, kasi hindi lang naman ako ngayon nanonood eh. Ever since magsimula ako mag-vlog at pumasok sa mga community, napapanood ko na si Dr. Lab. Dahil yung mga ibang viewers ko noon, not Dr. Lab, Bal Santos, no? Ibang mga nanonood sa akin kasi nababanggit din si Bal Santos. So at least before pa, may mga idea na ako sa kanya. And one of the question, no, or doubt na laging sinasabi kay Bal Santos is kailan ba siya nagsasabi ng totoo at kailan siya nagbibiro. Okay, so yan po ay bibigyan natin ng reaction sa video ko na to. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging alert kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Usually po tayo, walang personalan. At kung ano po kayo, matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo napagsabihang fake news. No? Mas maigi na pong marami kayong alam kesa sa nagmamarunong. Right? So, ito na nga, no? As what Bal Santos said, na pupuntahan niya itong si Hansel dahil nga, di ba, may mga comment, may mga kung ano-anong kwentong umiikot na sinasabi na binaboy daw ni Hansel ang Batalero, no, kung anong may pinagsasabi. Kaya may mga comment yung sinasabi nilang si Hansel daw, no, sa live niya na magpapatulpo, no, magpapatulpo daw sila, magharap-harap sila sa kay Tulpo because of those accusation na binabato sa kanila, no. And that is yung the custody or kung magpapatuloy pa ba si Beyonce sa Kalingap or aalis na. So there's a lot of hearsay about that matter, pero wala naman tayong naririnig kay Beyonce mismo. Ang naririnig lang natin si Dr. Lab na sinasabi niya, no, na yun yung kagustuhan ng Batalero, and yun na rin yung gusto ni Beyonce, and hindi na kailangan magsalita si Beyonce, no? So yun yung mga naririnig natin, but coming from Beyonce, wala pa rin naman tayong naririnig, diba? So maganda yung ginawa ni Bal Santos para sa akin. Pumunta siya, diba? And explain, decide, and yun nga lang, hindi niya inabutan, no? At wala raw doon. So hindi natin sigurado, pero wala tayong magagawa. Doon tayo hahawak sa sinasabi ni Bal Santos. So ang pinuntahan niya ay si Dr. Lab. So allow me to play portion of that and some of what Bal Santos said dito sa isa sa kanyang vlog na kung saan pinuntahan niya mismo doon sa lugar nila ang Batalero at syempre si
Dr. Love na rin kasi mukhang magkakapit bahay lang naman sila. Okay? Tinawag si Dr. Love. Boss! Dr. Love, oh. Ayun, oh. Kung gwapo yan, oh. Ayos bang purma? So yan po, mga kalingap. Walang tao kina Hansel. Wala, di ko naabutan. Umalis daw eh. No? Umalis yung mga tao doon. Wala ko sanang kausapin at siyempre po, sabi ng iba, nasasaktan daw sa mga sinasabi ko. Eh, kung nasasaktan, di ito yung pasensya. Sorry po. Yun lang naman eh. Di ba? Di ba tayo nagbabago sa kanila? Love na love pa rin naman natin siya. Okay? So, yan yung sinabi ni Bal Santos. No? Kaya yung iba ngayon, ginagawang issue yan. Na yung pagpunta daw doon ni Bal Santos ay natatakot siyang mapatulpo. No? Parang naninigurado daw si Bal na hindi siya makakasuhan. Kasi yun yung laging nagiging laman ng mga comments, and even some of the vloggers are using that, no? Para siyempre makagain ng attention. Yun lang naman yung ano dun eh. But tayo na mga nakakaalam na, nakakaintindi ng istorya, ilan na ba, no, yung kasong hinarap ni Bal kay Atty. Libayan, no? Ang dami na. Di ba? Kung sino-sino na nagkaso dito at kung sino-sino na rin yung kinasuhan itong si Bal. Tapos sa ganung bagay, matatakot siya kaya siya pumunta? I don't think so. Hindi po ako nakapanig dito sa kahit kanino, ha. Ako po'y nagbibigay lang ng opinion ko doon sa mga sinasabi ng iba at sa mga naririnig ko. And of course, my own analyzation of the matter, di ba? So, doon po sa nagsasabi, doon muna tayo sa nagsasabi na si Bal Santos ay natakot kaya pinuntahan itong si Batalero. Hindi po, no? And even Dr. Love, is not that the reason because of the tulpo, no? Katulad nga po ng sinasabi ko doon sa iba kong naging vlog, no? Hindi naman yan basta-basta i-ere or pakikinggan ni Tulpo, no? Aalamin din muna ng mga staff nila yan bago yan makarating kay Tulpo. Dahil kung lahat yan ay entertainin ni Tulpo, aba, di hindi na siya nag-senator. Di ba? Sa dami ng mga pumupunta sa kanya. So, pag nalaman na it's just a vlogger, no? Dahil may vlogger na humahawak sa kanila Batalero at vlogger din yung kalaban, sa tagal-tagal po ni Tulpo sa industriya na kanyang ginagalawan na yan, no? Alam niya na po yan kung sino yung for the views and for the content at anong klase ba ng istorya yung pinag-uusapan, no? So, alisin niyo po sa isip niyo na dahil dyan matatakot si Bal at hindi po kayo nakakasiguro rin kung yan ay i-entertainin, no, ni Tulpo. Kaya napakalayo po para gawin ninyong basihan na kaya pumunta si Bal dyan para dahil natatakot siya kay Tulpo. No, I don't think so. Hindi po, malabo pong mangyari. And sa akin, the main reason kung bakit siya pumunta ron is to clear things. Diba? Unang-una, hindi tayo sigurado. Hindi tayo lahat sigurado kung Batalero or si Hansel nga ba yung nag-message na yun doon sa live niya. Diba? So, it's good na actually, kung gusto ni Bal Santos pahapain yan, mapapahaba niya yan. Diba? Sagutin niya na sagutin yung lahat ng mga kinoment doon. Pero anong ginawa niya? Pinuntahan niya. Para matapos siyempre yung issue. Diba? Hindi yung pahabain pa. Kung tutuusin, pwede talaga. So, pumunta siya. It so happen lang, wala doong tao. So, kay Dr. Love siya pumunta. So, nung pumunta siya kay Dr. Love, nakapag-usap sila, pero hindi niya na-binlog. Diba? Private na sila nag-usap. So, yun, hindi natin alam kung lalabas pa ba yung pinag-usapan nila. No? Pero one thing for sure, ayaw daw ni Dr. Love magpatawag ng iking. Ayaw niya rin magpatawag ng iking. Gusto niya Dr. Love pa rin. And ang nilinaw niya lang,
if ever na na-open itong si Hansel or ang batalero sa mga sinabi niya, humihingi siya ng sorry. Humihingi siya ng sorry. Now, ang akin naman kasi dito, sa paghingi mo ng sorry, ano yung ibig sabihin ba nun, Dr. Kuya Bal? Na humingi ka ng sorry, are you admitting na mali yung mga sinabi mo? Di ba? Or just you're giving your opinion? Kasi kung opinion lang yun, why are you asking for forgiveness? Diba yun yung sa akin eh. Yun yung akin, yung question ko. Ang so sorry ka, pero nagbitaw ka ng mga salita na para sa'yo dapat tama yun. Opinion mo yun, di ba? We can accept it or not. Nasa sa amin na yun. Pero bakit ka nagsorry? So nagsusorry ka dahil mali yung mga sinabi mo? Or nagsusorry ka para huwag humaba yung usapan? No? Kasi kung alam mo naman na hindi mo sila binaboy, why? Di ba? And for me, wala ka namang doon sa vlog mo, wala naman ako nakitang nang baboy ka. You're just stating facts. Di ba? Totoo naman na naambunan lang sila because of Beyonce. No? Did you say any words that insult them? Sa akin, ganun yung iniisip ko ha. Para humingi siya ng sorry. Okay? Gagawin mo lang yung paghingi mo ng sorry kung talagang you've said something na that insult them. No? And hindi mo pinaliwanag. Nagpaliwanag ka naman. Di ba? Or is it because, katulad na nabanggit ni Kuya Bal, na dahil ba sa pagpapaalis sa bahay? No? Doon sa lupat bahay nila? I don't think, no, na ganun yon. Okay? Katulad nga ng nasabi ni Dr. Love, ang bahay at lupa ay nakapangalan sa tatay ni Beyonce. So, ano yung ikakatakot nila para sila ay paalisin? Di ba? Kung totoo ha, na yan ay titled na sa batalero o sa tatay ni Hansel, ay ni Beyonce. So, bakit kayo matatakot? Ano yung inaano nyo? Di ba? Kung nagsasalita man si Bal Santos na yun ay under pa rin ng Kalingap, meron naman kayong titulo. Kung totoo. Di ba? Kung totoo. Now, let's say hindi totoo, no, na may may titulo. Pwede niyo panghawakan yung sinabi ni Kalingap Rab. Di ba? Na walang bawian, hindi mababawi. Kasi galing kay Kalingap Rab yun. And pwede niyo pa rin talagang ilaban yan. Di ba? Katulad ng sinasabi ninyo, kumita ng malaki. Si Kalingap Rab sa pagbablog no, ng love team ni kay Beyonce. Diba? So, part ng kinita ay yung bahay na yan. So, yan yung naging kabayaran nung pagbablog sa kanya. At yan ay aminado rin si Kalingap Rab. So, there's a lot of reason for them, no, to answer if ever talagang kukunin yung bahay. Diba? Yung bahay at lupa na yan. So, kumbaga, hindi dapat sila mangamba, no? Kung yung bahay ang pinag-usapan now with regards doon sa pinapalapa sa mga reactors, sa mga Kalingap reactors or strikers or whatever they are saying, no? Paano nyo naman na siguro na kayo ay pinapalapa? Diba? And sa tagal-tagal ninyo sa SOCMED, diba? Hindi pa kayo nasanay. Now, if you know the truth, bakit kayo papaapekto? Na alam naman natin, yung iba, ginagawa yan or binavlog yan for the views. No? May ganun naman talaga. Aminin natin. No? Na mayroong other reason doon sa mga ibang nagva-vlog kaya sinisensationalize yung mga ganyang issue. So, kayo, no, bilang mga matagal na rin sa SOCMED at diba, analyze nyo rin yung situations. Yung mga taong nagbibitaw ng salita, nagsasabi, dapat iniintindi nyo rin yan. Sino ba, ano bang klase yung taong nagsasalita? Mafa-vlogger man yan or mafa-viewers. Diba? You need to ensure to yourself na yung pinaniniwalaan ninyo ay karapat dapat bang paniwalaan. No, even it's Bal Santos Matubang. Diba? Kailangan i-analyze ninyo yung sinasabi niya versus kung ano yung realidad.
kung sumasama ang loob ninyo dahil sinasabi ni Bal Santos Matubang na yan ay mababawi dahil yan belong to Kalingap community or foundation or organizations, di ba? Kayo mismo mag-isip. Diba? Simpleng ano lang yun, analyzation. Di ba? Nagtrabaho si Beyonce sa love team na yan. Sinuportahan siya, binigyan siya, kumita yung kanilang mga vlog. So bilang kabayaran, yung pabahay na yan at kung pinag-aaral man siya. Di ba? Now, if there is a contract na pinag-usapan or napagkasundan, then that's another story. Di ba? Dito, ako, no, kung ako yung mag-analyze or mag-iisip, yun ang iisipin ko, may sinabi na si Kalingap Rap na walang babawiin. Di ba? Pangalawa, pinaghirapan ninyo yan through vlogging. Yan yung kinita or share ng kinita ni Beyonce sa pagbablog. Di ba? And of course, yung mga binigay ng sponsor. Pag yan ay binigay, hindi na po nila pwedeng bawiin yan. Okay? Kasi binigay nyo na eh. Di ba? Okay? And yung kung totoong may titulo. Yun lang. Kung totoong may titulo, tapos ang usapan tungkol sa bahay na yan. No? Yung pagpapalapa, I don't think so. No? Kung sabihin na natin, nilalapa man kayo ng mga supporters ng Kalingap community, meron namang sumusuporta din sa inyo. Yung sinasabing ang anti-Kalingap. Di ba? May sumasagot din para sa inyo. So, you should not take it too personal. No? Especially kung alam niyo yung katotohanan. Okay, social media to, and for sure, aware kayo sa kung anong meron sa social media dahil matagal na kayo dito. Di ba? Si Beyonce nga, hindi nga nagsasalita eh. Kahit nagamit yung picture niya at pangalan niya. Did we hear something from her? Di ba? So, keep it that way. Ngayon, until now, I still believe na yung Hansel na nagsalita or pumasok sa live ni Bal is a dummy account. Para sa akin, dummy account. Kasi, pangit. If ever that's the mother of Beyonce. Okay? Ang akin kasi doon, the respect, hindi dapat nawala yan. No? Kahit na ano yung samaan nyo ng loob, doon kayo mag-uusap sa issue ng samaan nyo ng loob. Pero yung nakaraan ninyo, keep it. Keep it to yourself. At huwag nyo nang banggitin pa ng banggitin and still maintain the respect. Di ba? Kasi may pinagsamahan kayo kahit pa. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and always po, no, matuto kayo mag-fact check para hindi kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na naman, maraming salamat.